bakod. Yes, tama. Ito tayo. So ano ba, paano ba natin na ipapakita yung pag-ibig natin sa Panginoon? Sa paano pa para sa namin, mahal ko si Lord, mahal ko siya, sumusunod ako sa Kanya. Paano sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon? Alam niyo po, sa idudugtong ko lang po, sino na po nakaranas sa inyo ang kumuha ng entrance examination? Amen. Ha? Di pa sa entrance examination, ganito, makikita niyo yung result after 1 week. Ha? So, pag ikaw, pumunta kayong day na yon, ano yung ni-expect mo? Pag doon sa listahan, anong mararamdaman mo kapag yung pangalan mo hindi nakita? Di ba, parang ang sama-sama ng loob mo, nag-effort ka, nag-aaral ka naman, ba't gano'n? Lalo-lalo na ngayon, yung patakaran ngayon sa college, may tinatawag tayong level up. Diba? Halimbawa, sa pag first year ka, kapag hindi mo na ipasa, ang sabi ko yun, parang hindi ka makakapag, kung first year ka na, parang hindi ka makakapunta ng second year. Hindi ka tulad nung dati, pwede mong balikan yung back subject mo. Diba? Ganun na ngayon, ang college ngayon. At ganun din, kapag ipinakita, yung magle-level up ka na, para to second year, hindi na kailangan may pasa mo lahat ang subject mo. Yan. Ngayon, pagdating ng final exam, at makikita nyo yung result, anong pakiramdam nyo habang hindi nyo nakikita yung result? Ha? Kinakabahan kayo. Panay ang panalangin nyo, sana pumasa ako. Kasi, kapag pumasa ka, doon ka palang makakapunta ng second year. Parang hindi ka pwede mag-level up. Kasi katulad sa amin noon, nag-aaral kami noon, nag-aaral ako sa Eliseo, pag may bagsak ka, pwede mong kunin sa Piatic, pwede mong kunin sa Adamson, gano'n. Pero ngayon, hindi na ngayon eh. Pag nag-ano ka, hindi pa credit yung ano mo, yung subject mo, pag nag-shift ka ng subject, balik per year ka. So ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa langit. Maniniwala kayo na may listahan sa langit? Amen. Sa langit? Agree. Yan ang pag-aaral natin. Yung listahan na yun. Ano kaya yung listahan na yun? Sabi dito sa Revelation, ano ba talaga? Ano bang meron sa langit? Sabi dito sa sa Pahayag chapter 21 verse 3, Revelation 21 verse 3, sabi dito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao naninirahan. Siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya, Diyos mismo ang kapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. Saan nananahan ang Panginoon? Saan nananahan ang Diyos? Kanino piling? Sa piling ang bawat isa sa atin. We are the dwelling place. Sa atin nananahan ang Panginoon. Yung kanyang presensya. Diba? Sinabi, we are the temple of God. Tayo ay ang templo ng Diyos. Kaya sinasabi dito na ang Diyos ay nananahan sa atin. We are the temple of God. Amen. Okay? Ibig sabihin, ang Panginoon, madali natin siyang mapapasok sa templong ito. Madali natin siyang tanggapin sa templong ito. Pero ang tanong dito, yung pinapasok mo ba yon? Ano yung pinapasok mo na yon? Yung ba'y bisita? Yung ba'y Panginoon mo? O ano? O friend mo lang? Kasi marami tayong ginagawa, pinapapasok natin ng Panginoon sa buhay natin. Pero hindi siya master ng ating buhay. Hindi siya ang nasusunod sa ating buhay.
Kaya ibig sabihin, kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, sabi natin, mula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang siyang maghari sa buhay ko. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Yan, ibig sabihin, yun ang invitation na ginawa natin sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay pumasok sa atin because of our invitation to God. Diba? Sino nakaranas na pinapasok ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Kasi kung hindi po ninyo ginawa yon, hindi po kayo born again. Diba? Diba ba? Kapag hindi natin pinatuloy ang Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo tunay na born again Christian. Dahil ang tunay na born again Christian, may relasyon at nangunguna ang Diyos sa Kanya. Ano ba ang trabaho ng Panginoon sa buhay natin? Kapag tayo, halimbawa, napunta naman tayo sa piling niya, no? Ano naman ang pangako ng Diyos? Ha? Diba? Papahirin niya ang mga mata natin, mga wala nang kamatayan, walang dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. Ibig sabihin, yung mga kalungkutan natin, yung mga bagay na nararanasan natin sa lupa, ay papahirin ng Panginoon yung ating mga luha. Bibigyan tayo ng kaginawan, yung tunay na hinahanap natin na kaginawan. Yun ang pinangako ng Diyos. Once na pinatuloy mo siya sa iyong buhay. Kaya, sabi natin, kailan mangyayari yun? Di po ba? Kahit na hindi nangyayari ang mga bagay na yun, di ba? So, our prayers, sa ating mga panalangin, di ba anong nangyayari? Pag nanalangin tayo, yung nangyayari ba kapag nanalangin tayo? Pag nag-confess ba tayo sa Panginoon, may nararamdaman tayo pagbago? Di ba? Lahat may pagbabago. May ginawa ang Diyos because of our prayer. Lord, patawarin mo ko. Nangyayari yung mga bagay na yon. Di ba after we pray, di ba anong pakiramdam natin? Di ba nagkaroon tayo ng kaginawaan? Nag-iba ang pakiramdam natin kasi i-confess natin sa Kanya yung ating mga kahirapan. Alam niyo po, kung bakit tayo nananalangin sa Panginoon, hindi dahil lang sa kagustuhan natin. Kaya tayo nananalangin natin, dahil kailangan natin siya. Hindi na tayo nananalangin para gawin natin gamit ang Panginoon. Lord, gusto ko to. Sana po makabili ako ng bahay, sana po makabili ako ng kotse, sana po matupad ko ang pangarap ko. Yun po ang pagkakilala natin sa Diyos. Ginagawa nating genie ang ating Panginoon. Yung ating mga request, kaya tayo prayer request. Kaya minsan, yung pananalangin tungkol sa relationship natin sa Kanya, bilang master, ano nangyari? Diba pag master siya, anong nangyayari? Diba sinusunod natin siya? Parang isang ano yan, pamilya. Sino bang hari sa family? Diba yung head of the family o yung tatay? Ang nilo ng tahanan ay yung nanay. Diba sinusunod natin yon, mga bagay na yon? Ibig sabihin, tayo, halimbawa na lang, diba habang buhay, yung mga magulang nyo, habang nakapiling kayo ng magulang nyo, di ba, hindi nyo iniisip ang inyong problema? Dahil nasa piling pa kayo ng inyong mga magulang. Di ba? Kampante tayo, dahil may magulang tayong nasasagot sa ating mga problema. May magulang tayo na malalapitan natin, nahihingan natin ng madadaingan natin. Parang tayo, ganun. Yung maalala yung mga bata, hindi nila iniisip ang problema dahil sa magulang. Ganon din tayo dapat sa Panginoon. Hindi din tayo nag-worry dahil mayroon Diyos tayo na nangako. Hindi tayo ayahan, i-supply all our needs. Pero hindi natin nakikita yung mga bagay natin mga yon. Parang mamisan mga makita sa mga kabataan ngayon. Parang yung ginagawa ng magulang, they never appreciate. Bakit po? Kasi malalaman mo lang one day
kapag wala na yung magulang mo na sinasabi, o kain na kayo, o gising na, alis na kayo, o papasok na kayo. Paano kung dumating yung time na yon na wala nang magigising sa inyo, wala nang magpapaalala tayo? Kasi minsan, pag nire-remind pa tayo ng mga magulang natin, what will I say? Alam ko, wait lang, alam ko ang oras ko. Parang ganun din tayo sa Panginoon. Sa paghihintay natin, nakakala natin ganun lagi sa Panginoon. Kailan tayo tatalima sa Panginoon? Wait lang. Mahaba pa panahon, marami pa pagkakataon, bata pa ako. Ganun nakatira. The same, pero tayo mismo, ginagawa natin yung sarili. Tayo mismo pumapahit. Hindi natin alam. Tayo pala nag-create ng problema natin sa buhay. Akala natin, kapag nakuha natin ang mga bagay na to, ay satisfied na tayo. Hindi po natin alam na yung pala yung nagpapalala sa atin. Dahil ano, nung dati, nakontento ka, na kumain ng tuyo, sagana ka na, kumain ng 3 beses ng araw, hindi na. Dati, makabili ka lang, makainom ka lang ng yung orange na tinitimpla, okay na. Ngayon, iba na. Iced tea na. Nagkakalaga ng 100 mahigit. So, makikita na rin doon, ano yung sinasabi dito? No? Ibig sabihin, yung sinasabi dito na papahiram ng Panginoon, yung ating mga pagkakas, ibig sabihin, once na nagawa natin yung mga bagay na ibig sabihin, sa langit talaga po yung pangako ng Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na yan, yung ating paghihirap, wala. Kasi, habang nandito tayo, andito po ang pagtitiis. Sinasabi naman ng Bible na hindi tayo taga rito. Alien lang tayo sa lugar to. Hindi po tayo taga rito, tayo ay taga langit. Sa tingin niyo po, ilan nang pupuntahan ng tao pag siya namatay? 2 lang. Amen. Sa listahan, yun ang napakadelikado. Once na nakarating tayo sa langit, yung tinatawag na Book of Life, mama, babasahin natin yan. Kasi ito, ginagawa namin sa Pora, yung mga bata, alam mo yung mga bata doon sa Pora, yung mga tinuturuan namin doon. Dahil nung tinuro yung, na yung pangalan mo, nakalista sa langit. Pero pag umabsent ka, yung isang letra, mawawala. Kaya mga bata, nagkakadya, may wala kami itong letra kang kay, at yuya kang kay. Nahulog na raw sa baba yung pangalan niya. Buti lang, umaten ka, bumalik. So, ibig sabihin, akala natin mga joke lang yun Pero totoo po yan. Hindi sinabi, pamilya Evaristo, ligtas na kayo. Hindi ganun yun Amen. Isa-isa. Di ba pagpasa? Ganun tinitira. Ay, nakapasa ako. Thank you, Lord. Kaya dito, alam niyo po ang sa palagay, sino hindi makapasok sa langit? Sino yung mga bagsak pupunta sa langit? Sa verse 27, alam nyo, ang hindi makakapasok sa langit, ganito po. Kapag may attitude kayo ganito, tanggalin nyo na. Dahil yun ang magpapa, sa inyo. Sabi sa verse 27, ngunit, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Yes. Ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam. Ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok doon. Sino yung kordero na nag-iingat? Sino yung kordero na nag-iingat? Kordero ng Diyos na nag-aalin. Diba? Amen. Ang makasalanan ng... Diba? Ang
kordero mismo, ang Panginoon sa Kristo. Sino yung mga makakapasok? Hindi ba, yung mga sinungaling, yung mga immoral, yung mga kasuklam-suklam na ginagawa, hindi yan makakapasok sa langit. Hindi yan biro. Biblia ang nagsasabi. This message is not for the children. This message is for all. Para sa ating lahat. I love you, Lord! But you never follow God. Anong tawag doon? I love you, Lord. Ang tanging alay ko sa iyo. Hindi mo naman inaalay. Kinakanta mo lang eh. But hindi natin na-offer yung sarili natin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Di ba? Di ba kinakanta natin yon? Amen. Bless na bless tayo pag umiiyak pa nga tayo eh. Anong problema? Paano natin mapapakita yung pag-ibig na sinasabi na ang tanging alay ko sa iyo? Nawa ay Nawa ay gamitin. Ibig sabihin, pag kinakanta na yung bagay na, tutuhanin po natin yon. Kasi, isa yun, sinasabi na kapag hindi natin ginawa yung sinabi dito, ang sabi ng Bible, hindi makakapasok ng mga sinungaling. Loyal tayo lahat. Lahat tayo loyal. No? Binabasa ko po, kaya akala nyo kasi mga joke-joke lang eh, kaya binabasa ko na yun, verse by verse eh. Nakala natin yung mga inaano sa mga bagay eh. Totoo po yun. Kaya po yung sinaawit natin, alam nyo po ba, once na kumaawit sa Panginoon, that is a love song to God. That is a prayer to God. That is our prayer anytime we sing a song to God, that is a prayer. Amen. Kaya huwag natin baliwalaan kung ano yung mga lumabas sa Biblia, kasi sabi, kung ano ang laman ng puso, siya ang nilalabas ng Biblia. Kung mahal mong Panginoon, makikita sa iyo through action. God will manifest in your life. Ang Espiritu ang magpapatotoo kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon at tunay na mananampalataya. Your name is recorded to heaven. Pero kapag sinungaling ka, diba? Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Anong dapat gawin ng tao? Dapat manatili siyang malinis, banal. Dahil tayo nilinis ng dugo ng ating Panginoon, kaya tayo naging banal. Kaya pinapabanal tayo ng ating Panginoon para tayo maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Amen. Sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya dito, sinasabi niya dito, without the presence of God, no? Kaya nga minsan yung pagsamba natin minsan naging karapat-dapat nga po sa pagsamba ko sa gabi nito. Kaya sinasabi natin minsan sa mga awit, with my lips, I will bless you. Binibless pa natin si Lord? Amen. Yan. Ano yan? Gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga kasuklam-suklam pala yung mga, kasi alam niyo pag sinungaling ng tao, hindi mapagkakatiwalaan yun. Ang Diyos, na pagkakatiwalaan natin, ang Diyos hindi nagbibiro. Kapag sinabi niya hindi ka makakapasok, babuhin po natin yung attitude natin. Huwag po tayo maging sinungaling sa ating pananampalataya. Kilala natin ng Diyos, hindi nagbibiro. Yes. Ano ba po? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo sa Romans 5:12
Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa lipunan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan, lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kung sabihin natin tayo ay hindi nagkakasala, nagdadasal naman ako. Kahit hindi ako nagsisimba, nagdadasal naman ako. Alam nyo, alam po natin na hindi sapat yung na, kahit hindi ako nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot eh. Kaya, yun ang katwiran lagi ng marami sa atin. Kahit hindi ako nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot sa Kanya. Kung paano natin hindi tayo nakakalimot, maaaring hindi natin nakakalimutan ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, pero yung kanyang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa higit sa iyong sarili. Nagagawa pa natin yun. Pag hindi natin nagagawa, nakakalimot tayo. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Nagagawa pa ba natin yun? Ipangaral mo, ipahayag mo, magpatotoo ka sa tao tungkol sa narinig mo. Yung mga hindi nakakalimot, ginagawa ang mga bagay na to. Kasi kung hindi po tayo gumagawa sa larangan ng gawain sa Panginoon, trabaho nila pastor yan, hindi po. Lahat po tayo ay may responsibilidad. Alam nyo ba, sa tayo atilan, kapag dating natin sa kung anong tatanong sa atin, ano ang nagawa mo? Ano ba ang naipagkatiwala sa iyo ng Diyos para gawin mo? Meron po, lahat tayo ay may kaloob ng galing sa Panginoon. Pero ang mahirap po sa atin, ayaw po natin hanapin yung kaloob na yun. Ayaw po natin ipag-pray yung kaloob na yun. Pero alam natin na pwede naman tayong gamitin ng Panginoon kahit hindi po tayo mag-preach, hindi po tayo magpahayag. No? Sa kilos pa lang natin, kahit hindi tayo magsalita, alam na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Yes. To our action. Hindi yung magaling ako magsalita, bilib ka na. Pero yung lifestyle mo ang tinitignan dito. Ang binabasa ng tao, kung tayo nagbabasa ng Biblia, binabasa rin tayo ng tao kung ano ugali meron tayo. Ganyan ba yung mga born again? Ibig sabihin, kung binabasa natin ng Bible, binabasa naman yung mga nagbabasa ng Bible, yung mga unbelievers. Kaya aware na tayo, dapat tayo mag-ingat sa bawat akbang natin. Kahit maiinitin ng ulo natin, minsan, hindi tayo tumatanggap ng payo, correction, para tayo mag-iinit lagi kapag tinatanong tayo. Pag dumating ang bagay na yung panahon na yun, huwag yung balang araw kayo, sabi ito, balang araw, wala na kayong marinig na pastor na nangangaral. Hindi habang panahon, meron kayong mga magulang na nagpapaalala sa inyo, ngayong mga kabataan. Baka doon nilang maalala, ay, kailangan ko pala. Kaya ngayon, nagkakasakit ako eh. Hindi ko na tinatawag yung pangalan ng asawa ko eh. Tinatawag ko pa rin nanay ko. Pag umiiyak ako, masakit talaga, nanay ko pa rin yung nababanggit ko. Kahit napatay na yun, nanay ko pa rin nababanggit ko. Bakit? Kasi andun yung pagkalingan ng magulang, andun yung pagkalingan ng ina. Na kahit minsan nasasagot natin ng hindi maganda. Pero magulang, ariyan pa rin. Ganon din ang Panginoon sa atin. Minsan tayo, masyado tayo maraming katwiran sa Panginoon. Ayoko pa. Mag-aral muna ako, magtrabaho muna ako. Importante ito. So alam nyo, yung mga nagpapabigat, kaya nga sinasabi ko natin dito eh, baka hindi tayo ma-rapture eh.
Dahil sa dami ng iniisip natin, sa dami ng ambisyon natin, hindi natin alam. Yun ang magpapabigat sa'yo para hindi ka umangat punta sa ano, sa itaas. Wala ito nag-aamin. Naintindihan mo ano sinasabi natin dito? Amen. No? Kaya, ano ba nag-ano sa atin? Kaya, nagpapabigat sa atin, huwag tayong patuloy na magkasala. Gumawa tayo na naayon sa kalooban ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya sinasabi niya, lahat tayo ay nagkasala. Di ba? Binasa na natin yung dito? O, ngayon, sa Thessalonians, mabilis na mag-preach eh. Basta malaga, kahit na maiksi. No? Pumasok sa isip natin kung ano yan. This is not a warning, just a reminder to us. Reminder lang po, mananampalataya na tayo. Kasi alam nyo pa, yung sa nabanggit nga ni Pastor Amy sa Revelation 3:20, lagi natin sinasabi, ako'y kumakatok sa pintuan. Ang sino magpatuloy sa akin ay kakain kaming kasalo niya. Alam niyo kung sino yung ano na yun? Tayo na yun. Mananampalataya. Hindi na unbelievers yung kinakatok. Tayo na mismo yung kinakatok ng ating Panginoon. Ha? Kinakatok na tayo. Ibig sabihin, magising na tayo. Alam niyo po ba yung ano yung sa PMA, ang paggising doon sa ano, sa mga kadete pag madaling araw? No? Natutulog yan. Pag narinig na yung trumpeta, mabilis na magbibihis yan. At pagdating mo doon, kailangan maayos yung suot mo. Perfect yung pagkakasintas mo. Perfect yung pagkakatakin mo. Dahil yun po. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kapag tunog ng trumpeta, maging handa po tayo. Amen. Kailangan lagi tayong nakahanda. Parang na-experience ka sa barko. Meron kaming drill. Dahil sa sobrang trabaho ko, nag-alarm ng ano, yung lifeboat. Ibig sabihin, pag nag-alarm yung safety ano na yan, mag-iipon kayo sa isang lugar, pumunta kayo dun sa tinatawag na lifeboat, at doon kayo magkita-kita dahil ibig sabihin, may emergency, either lumulubog yung barko, may nasusunog yung barko. Dapat yun hindi po tayo. Dapat maging aware po tayo, tinatawag na mga warning. Ngayon, may mga warning na ngayon. Kung ang Panginoon, ang Espiritu ay nagpapatotoo din ang kalaban. Ano yung patotoo ng kalaban? Di ba naglilitawan na ngayon sa Facebook? Andun yung immoral, sa daan pinakikita yung mga kalaswaan, festival pa nga tawag nila dun eh. Nakita ko, ang dami nag-comment. Gusto kong makarating sa lugar na yan. Gusto kong ma-observan para ang saya-saya dyan. Ibig yun. Pinakita kasi dun eh, yung mga kalaswaan na ginagawa ng tao. Kahit sa daan sila, kung anong ginagawa nila dun eh. About sex eh. Diba, ang dami nag-comment. Parang ang saya. Gusto kong pumunta dyan. Yan ang mga comment eh. Bila lang mga Christian. Nasasabi mga Christian, that is a demonic worship. Pero yung iba, mas marami yung 300,000 yung comment. Siguro ang Kristiyano, mga 4 na piraso lang. Pero ang lahat ng comment na, gusto kong makarating sa lugar. Gusto kong makasaksiyan yung mga ginagawa nila dyan. Ibig sabihin, kasi talagang ma-influensya ka eh. Pero nakatupis lang sila, kung ano-ano ginagawa sa daan, andyan may nagsesex dyan, parang baliwala lang sa kanila. Parang normal lang. Para Baptist Festival yata yun yung tawag ko. Ba, nag-comment, ang dami. Gusto nila makarating sa lugar na yun. Ibig sabihin, ang tao, ang utak ng tao, andun sa immoralidad. Andun pa rin sa pleasure. Kita mo yung nangyari sa Brazil. Di ba, anong pinakita doon? Pinarada yung demonyo, nakagaling na si Satanas. Pero yung ating Panginoon sa Kristo na nagmanap, hinihila. Tapos
pinapalakpakan ng tao habang sinasaktan si ang ating Panginoon. No? Kaya sabi nga ni Pastor Remy, alam niyo nangyari doon sa Gubernator na Cristo, sumapit yata doon sa ano, ibig sabihin, ganoon, nagpapakita ng patotoo din ng paano Panginoon. Kung ang demonyo, kung ang mga signs natin parang pagdating ng Panginoon, ganoon din ang demonyo, nag-i-exist siya. Kung may nagpapakita ng sign, na dadating ang Panginoon, nagpapakita din ang pag-active. Meron nga satanic baptism ngayon eh. Pro-Satan. Kapag nagpapabaptize sila, yung nilalagay dito, yung ginagano dito, tapos baliktad yung cross. Ash Wednesday pa sa. Parang baliktad yung sa kanila, baliktad yung cross. So, lumalaganap na po yan. Ibig sabihin, andyan ng sign. So, ibig sabihin, any moment, anytime, sa isang mata, pwede tayong punin ng Panginoon. Kasi, day of revelation na ngayon. Kasi sinasabi ng ni Pastor Amy ngayon, no? Yung 1,000 taon, isang araw sa atin, 7 years na lang. Amen. Para mag 3 days na. Ano yung 3 days? Kasi yung 1,000 years, 1 day lang sa Panginoon. Mag-ano na, 7 years na, mag-ano na. Ibig sabihin sa 7 years na yun. Pero hindi naman natin ano yun. Pero tinakalkula lang nila na di ba sinabi ng Panginoon, wawasakin ko ang templong ito sa ikatlong araw ay aking Itatayo. Parang binasihan niya tayo na marami ang magtatanga 7 years na. Baka hindi pa umabot dun dumating ng Panginoon Kaya kaya maging handa po tayo. Huwag po tayong maging kampante sa ating mga maraming pinapakita ang mundo na maaakit tayo. Maraming mga opportunity. Di ba mga vloggers ngayon? Makikita natin, nagpa-vlog lang sila. Pinapakita nila, limpak yung bakal. Pero hindi na yung kumita meron akong 10,000 to, itataya ko naman to. Pinakita ko, kita nyo, 16,000 agad. Isa pang pindot ulit. Naging 60,000 na yung 10,000 nyo. Ganun ang ipinakikita ng mundo ngayon. Nabadaling kumita. Kaya inaagaw yung atensyon natin sa Panginoon. Akala nyo, aral-aral ako. Nagre-research ako. Parang nagpe-Facebook lang gano'n-gano'n. Nakita nyo, na-observe nyo. Kung magiging tayo, kung mananampalataya tayo, ganito na ba yung pinapakita ng mundo ngayon? Kita mo minsan, nakalatag ng pera, nakalagay lang dyan. Tubig-siran, sino gusto nga mapipilis na. Madali lang magkapera, madali nyo lang makuha yan. May pinapakita talaga ang kaaway para yung atensyon natin ay mapunta doon, hindi mapunta sa Diyos. Kita mo, kahit walang pinag-aralan, pag nag-vlog siya, baka pag 1,000 views siya, ay 1 million na views siya, laki ng kita niya. 40% yata. In 1 million, magkano yun? 400,000 yun. Kaya marami na umaling sa mga pag-vlog. Kung ano-ano na pinapakita-vlog. Kita na yung kaluluwa para lang may mag-like. May mag-ganon, may mag-comment. Andiyan ko nga nag-asawa, nag-aaway mag-asawa. Comment naman si ganito. Pero drama-drama lang pala yun. Kasi gustong kumita Kaya gumagawa ng mga film-film doon sa vlog Ibig sabihin, lahat ng pagkakataon ngayon, pinagkakitaan natin ng internet, nagagamit din ng internet sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Pero mas damang yung mga kumikita ng lipak. Kita mo, nadrama ka. Yung yung viral ngayon, motivational rise. Yung isang cup na gano'n, kaya random ba yun? 100 pesos. Tapos, kaya kayo, mahirap. Tingin sa sarili yung mahirap, hindi nyo mabili yung halagang. Kahit naman, papakaloko kung bibili ako ng isang cup na, motivation rise ba yun?
daming pinapakita ano. Ang alam mo naman ang motibo niya para mapansin siya eh. O pangit ang comment mo, hindi. Basta nag-comment ka doon. Pasok sa ano niya yun eh. Sa account niya yun eh. Titirahin mo yung politiko kahit maganda ginagawa. Papasabay mo. Kukomment ka. Titirahin mo yung 31 million na followers ni Marcos. Pag nag-comment yung 2 million doon, di ba tiba ka? Diba? Ganun ang nangyayari ngayon sa atin. Nililis tayo, pero kung magpapano tayo, kung di tayo magiging aware dun sa mga bagay na yan, makukuha po tayo ng sanlibutan. Baka nagiging abala tayo dun sa mga vlog-vlog na ganyan. Ang dami nangangarap ngayon, maging vlogger. Kita kung sino magkakala na si Wamo Shimama. Mukha naman butik ang dating mo dati nung hindi pa nag-ano. Diba? Talagang hindi mo pupansin kahit hindi sino ba hindi magkaka-interest kay Wamos eh. Pero nagkaroon siya ng shot ang maganda. Kita mo. Nag-viral lang. Mayroon ka na yung tumutulong. Kita mo yung mga alas niya ngayon. Pero nung gusto natin eh. Diba? So, dito sa huling pabasahin natin, dito magtatapos, no? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Yan. Ano? Sabi dito, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay napabalita rin sa lahat ng tao. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Kahit yung mga pananampalataya natin, kahit yung ating mga belief, di ba? Nalalaman na yan eh. Ay, ngayon pa lang born again na pala si gano'n, no? Nagpastor na. Ibig sabihin, nag-share na siya. Dati, adik-adik yan, pero ngayon, nag-share. Ibig sabihin, nalalaman. Kahit na, hindi na magsalita. Alimbawa, punta si ganito sa lugar nila. Kahit hindi na magsalita, dahil nakikita mismo sa mananampalataya na, kahit hindi na kami magsalita doon, dahil nakita na ito mo eh. Kaya tayo, bilang mananampalataya, kahit saan tayo pumunta, dapat makita sa atin yun. Kahit hindi ka magsalita, alam nila na ikaw ay born again Christian. Wala na lang, i-invite mo sila. So, ibig sabihin, kaya huwag natin babaliwalaan yung mga bagay na yun. Alam ko natin, napakahalaga ng ating pananampalataya. Akala natin, yung ano natin, kahit hindi tayo nagsasalita, hindi tayo binabasa, hindi eh. Alam din ng tao yan na ikaw ay born again, alam nila ikaw mananampalataya. Kahit hindi ka magsalita, alam po nila yan na ikaw ay mananampalataya. Dahil ano, nababasa nila eh. Nalalaman nila, hindi pa bawal sa inyo yan? O ba't ginagawa mo pa yan? Kasi alam nila na ikaw ay mananampalataya. Dahil alam nila yung mga aral tungkol sa salita ng Diyos na pinagbabawal na dapat huwag mong gawin yan dahil ikaw ay mananampalataya. Kaya ibig sabihin, kahit hindi ka magsalita, alam nila tungkol sa iyong pananampalataya. Dahil kilala nila, alam nila, ang aral ni Kristo, hindi nga lang nila alam. Tanggapin ang Panginoon. Pero tayo, as a believer, kahit magsalita ko hindi, ma-identify ka na ikaw ay believer. Kaya, hindi, umatin ako doon. Verse 9, ang mga taga-roon rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang magsasabi kung paano ninyo tatalikuran ang pagsampas sa Diyosan upang maging food sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, dati yung born na ganyan, o ganyan, may kaya yata, may lalay. Di ba ganun ang, sila rin magsasalita na eh. Dati ka-aktibo niyan eh. O ganyan eh, may balik yan ka eh. Diba? Maliwanag na gano'n na nararanasan natin. Believer na yun eh, pero ganyan pa rin yung dali, walang pagbabago. Kaya nakakalungkot lamang po. No?
na ganoon ang nangyayari sa atin. Akala natin, sa pananahimik natin, hindi tayo pinagmamasdan. Kahit sa bahay tayo sa mga mahal natin sa buhay. Mananampalataya ka, dapat nakikita sa iyong joy, yung sigla mo bilang mananampalataya. Pero ang nakikita sa iyo, problemado ka. Para walang naborn again ka, naging problemado ka. Kaya nakikita ng mga mahal mo sa buhay, sa mga kasama mo sa buhay, ba't ganyan na niya? Mali ba naman born again ka? May ganyan. Dapat may encouraging sila eh. Hindi. Dapat yun ang makita sa atin eh. Yung pamumuhay ay nabago sa buhay natin. Kailan tayo ang makahawa sa ating mga yan, hindi tayo yung maapektuhan. Yes, uli. Sa Revelation, last na talaga. Sa Revelation 20 verse 15. Itong masaklap. Yung listahan ulit. Ang sabi dito, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng hapon. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay mananampalataya, pagdating ng araw na paghaharap ka sa Panginoon, titignan mo yung pangalan. Ba't wala akong pangalan dito? Pag wala kang pangalan, saan ka automatic pupunta? Ang sabi dito? If your name not found in this book of life, pumunta ka sa lake of fire. Doon ka, andun yung pangalan mo. Doon, kahit wala kang pangalan doon, okay na doon eh. Pero sa aklat ng buhay, andun yung mga pangalan ng tunay na mananampalataya. Mananampalataya ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka tapat sa Diyos, andun lang. Kahit hindi natakdaw yung pangalan, ihulog ka lang naman doon eh. Ang tinitignan lang dito, yung aklat ng buhay. Kasi kung ikaw doon na mananampalataya, you deserve na andun yung pangalan mo. Kaya sinasabi lagi natin, Panginoon, mula ngayon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, ang gano'n sinabi, mula ngayon, Panginoon, inihiling ko po na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Inihiling na ba natin sa Panginoon na may isulat, may tala yung ating pangalan sa aklat ng buhay? Amen. Napakasimple lang po. So, tayo ba'y pass o fail? Kaya ang desire natin, may lagay yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Muli, magandang gabi po sa bawat sa